sino mang naging dahilan ng pagkasira ng moralidad ng iba. Napakita nito na may malaking pananagutan ang bawat tao sa impluensya ng kanyang pamilya. Sa mga awit 37, 23, 24, na bagamat ang tao ay maaaring madapa, hindi sila tuluyang babagsak kung ang Diyos ang gumagabay sa kanyang mga hakbang. Ang pagkakamali ay nagiging pagkakataon para sa pagsisisi, pagkatuto at pagbabago, sa halip na manatili sa pagkakasala. Sa ating araw-araw na buhay, tayo ay maaaring maging katapisunan o maging instrumento ng kabutihan. Sa ating mga salita, asal at desisyon, may impluensya tayo sa konsensya at kilos ng iba. Mahalaga ang patuloy na pagsusuri sa sarili. Ako ba ay nagiging halimbawa ng tama o sanhi ng pagkalito ng kapwa? Ang hamon sa bawat isa sa atin ay maging maingat sa pamumuhay at maging mabuting halimbawa sa mundo. Sapagkat ang buhay ng moralidad ay nasusukat hindi lamang sa pag-iwas sa kasalanan, kundi sa kanilang umangon, magbago at mag-angkin ng kapwa tungo sa kabutihan at liwanag ng Diyos. Nagsisimula sa ating mga sarili ang tunay na pagbabago. Maging magandang ehemplo tayo upang mas makahikayat pa tayo at lumago sa pananampalataya. Madami mang mga tukso ang darating at susubok sa atin. Malalabanan natin ito basta nasa puso at isipan natin ng Diyos. Huwag natin hayaang matalo tayo ng mga tukso, ng mga pagsubok, ng takot. Patuloy naman tayong